Eto na nga ang weekly podcast na magbibigay sagot sa lahat ng inyong mga tanong all about SMDC projects. Isabay pa natin ang good vibes kwentuhan at construction updates all about SMDC projects all in one. All in one. Kabayan and ka-updates, welcome to SMDC Podcast. SMDC Podcast. Isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates. Diyan po mismo sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panigban po kayo ng mundo, magandang araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist. Oo. Justin Archeda, at ito ang kauna-unahang podcast ng SMDC na kung saan handog po sa inyo ang mga kwentuhan, okay, konting tawanan, good vibes, and syempre, kasabay po ng mga construction updates. So ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist Justin Archeda. At ito ang SMDC Podcast. Ayan, so kamusta po kayong lahat, sa lahat po ng mga nakikinig sa Spotify, YouTube Music, YouTube channel, ayan, sa Facebook page, okay, sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin na nakakapakinig man saan mang platform yan. Ako ha, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Okay, talagang kayo po ang nagbibigay dahilan kung bakit natin kailangan patuloy na magpatuloy, o di ba? Magpatuloy. Oo, talagang pansin niyo po kabayan ka-updates sa talagang arawan ng ating uploads. Oo, medyo hapit na hapit, opo. Arawan ng ating mga upload, no? Ating uploads talaga, no? Nandiyan na po yung Sans, yung Gold, ano ba, yung ba to? Yung, ano ba yung mga upload natin lately? Oo, yung Mint, yung Red, talagang tuloy-tuloy na nga po talaga ang ating pag-upload. Okay, so ayan po ay para po sa inyo, para po sa lahat ng mga kabayan ka-updates na may units, na may mga unit na sa mga project na ito. And syempre sa lahat ng mga kabayan ka-updates din na gustong malaman, makita yung actual site at hindi pa talaga nakapag-decide. Sana po ito po ang nagiging tulay para makapag-decide po kayo, masimulan niyo na po yung pag-acquire or pag-i-invest ng property para sa inyong Airbnb business in the future. Okay, so kabayan ka-updates, ano ko, ang dami po nating mga baon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, nais ko nga po munang batiin ng happy birthday ang aking kapatid, opo, si Miss Sara Archeda. Ayan, happy birthday kay Miss Sara Archeda. Ayan. Okay, kami po ay kumain kanina lamang sa Dads. Diyan po mismo sa SM Mega Mall. Oh. Okay, so Dads SM Mega Mall. So, alam nyo kabayan ka-updates, ma-share ko lang, no? Parang kasi syempre, naisipan talaga namin mag-dads or mag-buffet. Kasi nga, syempre, special day po iyon at birthday po ng isa sa mga mahal natin sa buhay. So, parang ano yun, parang talagang, yun nga, nag-buffet nga kami. At ma-share ko lang, kasi ang mga pagkain doon, medyo last time na kumain kami doon, I mean, bago ito, nung kasama ko nga po yung aking pinsan, medyo masarap mga food nila. Oo, ang pinakagusto ko sa nila yung roast beef. Yung lechon. Yung lechon, medyo kumurot lang tayo ng konti dahil mahirap na. Oo, yung lechon natin dyan. Unlike sa isang buffet na buffet restaurant, na ayoko na lang banggitin ko naman yan. Ang pinipresenta po nila doon mismo sa lechon nila ay binusog na lechon. Pag sinabing binusog na lechon, ito po ay may halong kanin. Oh. Pero ito talaga sa sa Dads, talagang puro lechon talaga.
pakasawa ka, good luck talaga sa'yo paglabas mo ng ano ng buffet na yan. So meron silang ito yung typical na lechon. Merong lechong kawali, may roast beef, may lamb. Ha? Ito yung ito yung walang halo talaga, purong-purong karne talaga. Oh. Meron din silang mga Filipino dishes, hindi rin nawawala. Kare-kare, tama ba? Yung kaldereta, hindi ko nagustuhan dahil medyo malansa. Mm. So parang isang ano lang ako. Hindi ko alam kung sa karne ba o sa ano, pero nalalansahan talaga ako. May something eh. Oo. Um yung ginataang suso. Mm. Okay, and meron din sila doon mga Chinese or Japanese food. Ah, ang tawag nito, yung mga tempura, ayan. O mga pasta. Hindi ko naman nakain lahat, pero hindi po nagkanin. Ang kinain ko lang talaga is tempura, tapos roast beef, at saka 3 pirasong karne ng lechon. Oo, yung 3 pirasong karne ng lechon na yan, 2 piraso is the lechon na ano, as in lechon, and then 1 pirasong lechon kawali. Kasi nakakatakot na talaga. Oo, gusto ko lang ma-experience yung ano, yung balat talaga. Ayan. So, shout out sa lahat ng mga gusto ng balat, yung mga malulutong na balat. Ayan. Oo, pero ingat-ingat lang po tayo ha. Hinay-hinay kasi mahirap na. Baka ikaw sumabay. Oo, lalapat ngayon nga po ay November 1, 2023. Diyos ko Lord. Oh, ano pa ba yung mga ano, tas hindi ako nag-juice ngayon, no? Hindi ako nagtubig lang ako tsaka green tea. Oo. So parang medyo may konting pagbaba ng konti ng pagkain. Ayan. And syempre hindi rin nakaligtas sa atin ang mga ano, ang mga dessert. Oo. So ang kinain lang natin ay ano, yung yung isang slice ng mocha cake. Okay, mocha cake and coffee crumble ice cream. Ayan. Oh, so yun lang po yung ating nakain kasi syempre parang mahirap do kung kakainin mo kung kakain ka man ng marami, para ang hirap kumilos, para mahilo-hilo ka. Pero this time medyo nagpaka-behave nga po tayo talaga. Kailangan natin kontrolin ang ating katawan, ng ating sarili. O lumayo sa mga tukso kasi syempre, sabi ko nga, ang objectives lang talaga natin. Oo, syempre special day, birthday. So tayo nga po ay ano, kumain doon. Pero pag ano kasi ang maganda nga po doon, pag may birthday kang kasama, basta may dalawa kang kasama ha, dalawang bayad. O at isa ang birthday, libre na yung birthday celebrant. Mm. So libre na siya. Okay? Basta dalawa ang kasama. Oh. Ayan, sa lahat po ng mga nagbe-birthday sa buwan na to, ayan, October, November. Uy, kabayan ka-updates, happy birthday po. Okay, sa inyong lahat, happy birthday po. Okay, and ang prayer ko, ang wish ko para sa inyo is long live, good health, more success, ha? Ano ba? Ah, busog na pagmamahal. Oh, ayan. So yun po yung ating wish para sa inyo. And syempre, ano rin, pinaka-importante yung ano, yung malaya sa utang, o yung mga ano, yung medyo more yaman to come, ayan. More yaman to come, kabayan cup deeds, no? So sa lahat po ng mga nagbe-birthday ngayong October and November, happy birthday po sa inyong lahat. Oy, kabayan ka-updates, ayan. So, dumako na nga po tayo sa ating issue. Oo, alam niyo po, kabayan ka-updates, ba to? Parang, hindi ko alam, pero kung dapat ko bang i-vlog ito. Oo, kung dapat ko nga bang i-vlog ito, no? Kasi naisipan ko na ano, na i-fit you.
Oo, i-feature na lang natin sa ating podcast. Oo, dahil, dito kasi medyo mas ma explain natin ng mas maganda, mas ano, mas mahabang oras. So, yun nga, naisipan ko nga pong, dito na nga lang isama sa ating podcast itong entry na 'to. Okay, sa mga hindi po kasi nakakaalam, tayo po mismo ay may inaalaga ang unit mula po sa ating, kliyente diyan po mismo sa Belgium, si Miss Rose, okay, and Sir Hendrik, hello po. Okay, so meron po tayong inaalaga ang unit ngayon na nag-turnover na dito mismo sa Fame Residences. Oo. So, yun nga po ka-Bandcap updates, na-turnover po sa akin si Fame, I think, October, first week ng October. So, na-turnover na nga po sa atin si Fame. Okay, and syempre dahil turnover na nga, ah, plano na nga po talaga namin simulan ang negosyo. O kasi po ang intention talaga ng client natin ay ipapa-Airbnb, no? Dahil siyempre parang ayaw na nga nilang magbayad ng kanilang monthly sa bangko. Oo. So, as part of my commitment, my promise, no? Talagang medyo hindi talaga nating iniwan itong property na ito hanggang sa pag-turnover. Talagang tayo nga po ay involve, ayan, para tulungan ng ating client na ito, na taga Belgium sa kanyang Fame Residences, no? So, yun po, bale medyo ano, na-excite po ako dito kasi nagsisimula na nga po ang turnover, ay sorry, ang pagpapaayos pala, o turnover tuloy. Nagsimula na nga po ang interior, ang pag-ayos ng interior natin, pag-i-interior sa unit na yan, and sobrang excited ako kasi ito pong kauna-una-una-unahan, oo, kauna-unahan ko pong maalagaan sa pagpapa-Airbnb. Oo, kasi may mga clients po ako na parang hindi ko gaano, though ando doon po yung pag-aalaga, pero hindi ako gano'n katutok. But this time, parang gusto kong i-challenge ang ating sarili na mag-alaga this time ng isang unit, no? Kasi siyempre parang as a consultant, parang naniniwala kasi ako na pinagkatiwalaan ka ng client mo, no, para kumuha ng unit, no? So dapat andun yung pagiging involved mo, tulungan mo sila, no? Hindi mo siguro lahat ibibigay natin ng buong buong puso't isip at kaluluwa. Oo, pero siyempre parang ang gusto kong isipin this time na parang sa akin din po yung property. Parang ako din may-ari ng property, at kung ikaw ay may-ari ng property, aalagaan mo, mamahalin mo, pagsisikapan mo, 'di ba? So, 'yun. So, excited na ako na mapaayos itong interior. Medyo ayoko munang magbigay ng mga detalye sa pagpapa-interior na 'yan. Okay. Pero ang team po kasi ng ating ng design is hotel. Oo, siyempre hotel parang ang gusto natin ang gusto nating iparating sa mga guests, sa mga tenants na once na nag-check-in ka dito sa unit na 'to, o nag-staycation ka sa unit na 'to, para maiparamdam natin yung vibe ng hotel na medyo affordable ang presyo. Yan. So medyo yan po yung ating peg, o yung peg ng interior hotel. So abangan niyo po Kabayan Cup updates. Medyo talagang pinagkagastusan talaga ito ng aming client, and talagang kahit ako, pati pagpili ng mga ah, furnitures, talagang hindi talaga tinipid. Oo, eto sa ano lang, medyo ano lang, magi-spoil lang ako, ha. Oo, isang ano lang, isang patikim na spoil lang naman. Oo, may isa tayong kama na bibilhin, okay, at ang worth po nito ay 68,000 pesos. Yes, kama. Oo, eto daw po yung mga ginagamit sa mga hotel, kaya medyo talagang iba.
Kasi sleep is very important. Napaka-importante ng tulog, ng relaxation. Kumbaga parang yung kasi talaga ang binibili. No, yung relaxation, yung vibe, stress-free. Okay, yung talagang pinaka-premium. Sabi ko nga, pinaka-premium na unit na pagkapasok mo sa unit na to, parang tingin mo, napaka-expensive mo. Ito yung gusto ko talagang ito yung gusto ko talagang mai-achieve, yung pagiging expensive mo kahit anong kahit saan ka mang galing, kahit anong man ang background mo sa buhay, everyone is welcome, no? Sa gitong klaseng unit na medyo mababa po ang ating presyo. Affordable ang ating staycation rates. So hopefully matapos po siya no sa etong December at ipapakilala ko po sa inyo ang ating mga interior kapag natapos na nga po yung ating unit na yan. So super excited talaga ako dahil yun nga medyo nape-pressure talaga medyo talagang pine-pressure talaga natin sila kasi ito ang magsisilbing mukha mismo ng mga ng kanilang ng interior para sa lahat ng mga gustong magpa-interior. Tama ba sinasabi ko? Basta yun po kabayan ka-updates. Abangan nyo po yan. Fame Residences. Oo. And syempre, may mga kasi no, parang may mga clients tayo na naghahanap ng property na medyo mura. For Airbnb. Isa po ito mako-consider ko si Fame kasi trivia lang po kabayan ka-updates sa Fame Residences. Alam niyo po ba, yung mga one bedroom mid-unit natin, yung mga one bedroom mid-unit or family suite natin dyan, alam niyo po ba na pare-parehas lang ang presyo? Yung mga mid. Again, uulitin ko, mga mid-unit po. Mga nasa 5.1 something lang. 24.1 square meters. Ayan, napaka baba lang ng presyo diyan mismo sa Fame. Kaya sobrang love ko ding i-market talaga ang Fame Residences. Though hindi na ako gaano nag-a-update talaga diyan kasi nga po turnover na. Pero yung Tower 3 alam ko yung Tower 4 hindi pa turnover. Ang Tower 1, 2 and 3 turnover na tapos sold out na rin. Nakakatuwa, sold out na rin po yung 1, 2, and 3. May mga nare-reopen, pero konti na lang talaga. Nakukuha din po agad. Kasi syempre, ang gusto ng client agad, makapag-move in agad. So, natuwa ako kasi syempre, po ito, parang knowing na ang dami-dami po nating kakompetisyon ng mga developers dyan sa area na yan. Or moving. Ayan, moving po ang ating inventory dyan mismo sa Fame. So, Tower 4 na lang po ang available natin dyan. Kaya po sa lahat ng mga kabayan ka-updates na naghahanap po ng mababang Airbnb, ayan, mag-Fame po tayo. Sobrang babala ng 5%. I think mga nasa 200 plus lang. Speaking of Airbnb, kamakailan po kabayan ka-updates, meron po tayong webinar. Itong Saturday last October 29. October 29, 2023. Ang inyong lingkod po at si Miss Jean Alviar, yung nakasama ko mismo sa mga Q&A, SMDC Q&A po natin, ayan. Kami po ang nag-host ng event, no? Dito po mismo sa ano bang title nito? Nakalimutan ko na. Unlocking the Secrets to Earning Millions with Airbnb by Jan Talusan. Ayan, yan po yung ating aming sales director. Napakaganda na mensahe po niya, kabayan ka-updates. Kasi 'di ba parang kasi ang laging problema po kasi ng mga clients natin. Though alam naman natin kabayan ka-updates na maganda po ang property investment, no, or ang pagkuha ng property, real estate, condo sa Pilipinas. Ang nagiging problema lang, okay, pag turnover na, what's next? Ano ang mangyayari? Okay, nag-reserve ako,
Nakuha kong property, mga 3 million, nung na-turnover, naging 3.5, tapos pauupahan ko na ano yung mga susunod kong gagawin. Yan yung mga, yan yung mga madalas na tanong ng ating mga kabayan ka-updates. Pangalawa, nasa ibang bansa ako, sino ang pwedeng mag-aalaga ng aking unit? Sino ang pwedeng mag-aasikaso ng unit ko for Airbnb? Um, busy rin yung mga kamag-anak ko sa Pilipinas. Ayaw kong abalahin sino ang ah, pwedeng mag-manage ng aking property for Airbnb. Pwede ba na ang gusto ko lang mangyari ay kikita lang naman ako. Kikita lang ako na wala akong ginagawa. Basta may property ako. Ayan. So, yan po ang ginawa mismo ng ating sales director na si Sir Jan. Oo. So, meron tayong tinatawag na Homefort iHotel. Oh. So, ano ba tong Homefort iHotel na ito, kabayan ka-updates? Ayan. So, ang Homefort iHotel po is a third-party leasing company na kung saan sila na nga po ang bahala, okay, mag-ayos ng property nyo for Airbnb setup. Yung tipong kapag ikaw ay bumili ng unit, okay, ang gagawin po nila ay sila na ho mismo ang magpapaupa ng property nyo. Okay? So, typical talaga na parang condo del, Airbnb, pero wala ka nang gagawin. And ang pinagmamalaki pa ho namin dito, kabayan ka-updates, ang mga taong behind sa Homefort iHotel ay talagang inaral talaga nila yung sistema nung sa pag-o-open ng gitong klaseng kumpanya. Kasi ang nakita natin problema lagi dito, kabayan ka-updates, yun nga marami sa atin ng mga investor na kapag kumuha ng property at papaupahan, walang oras dahil wala naman sa Pilipinas, walang kamag-anak sa Manila para mag-ayos ng property. Yun po ang nakikita nilang problema, kaya gumawa po sila ng solusyon. Gumawa po sila ng solusyon mismo, kabayan ka-updates. So, okay, so ang tanong po dito, paano nga ba kikita ang property? Okay, dahil siyempre nga po may third party property management or leasing company. Ito nga po si Homefort iHotel. Okay. Kikita po ang investor, ang clients mismo via profit sharing. So, profit sharing po. No? So, yun po sa akin medyo maganda. Maganda yung profit sharing. Kasi nga, pag profit sharing, imagine halimbawa, kung hindi po ito profit sharing, halimbawa may unit po ako. Ako si client A. Tapos may friend ako na client B. Or yung unit owner B. Ako si unit owner A. May isang client na unit owner B. Kapag in-enroll po namin parehas ang aming mga units sa Homefort, pag halimbawa, yung unit ko, maraming umuupa, yung sa kanya, hindi, walang umuupa. Ang ibig sabihin ba ito ang ibig sabihin bang yun, wala na po silang kita. Si unit owner V. So, ang mangyayari po niyan, kabayan ka-updates, kahit wala man siyang kita or wala man booking yung kanyang property, may kita pa rin siya. Why? Kasi nga profit sharing. So, yung buong profit sharing or yung buong kita po mismo ng lahat ng units na naka-enroll mismo sa Homefort iHotel ay paghati-hatian po ng lahat ng mga clients natin, lahat ng mga owners natin. Which is, I think, medyo maganda. Kasi yung parang, ang sabihin parang, hindi, talagang, lahat ng araw meron kayo. May booking yan, may kita yung lahat. No? So parang, for me kung what if kung lahat ng mga homeowners ay, pumasok sa ganong klaseng company? Parang, alam mo yon, medyo mahirap. 'Di ba? Parang medyo for me too good to be true unless ang galing na lang talaga. Pero ito para fair sa lahat,
lahat po ng kita ng Homeport I Hotel, the moment na basta meron kang unit diyan na pinapaupa sa kanila, o meron kayong tinatawag na dividendo. Okay? So, yun po, kabayan ka updates, ang Homeport I Hotel. Oo. So, mega mega shout out to Miss Rose. Ayan. Kasi, nag-email ako ng Fame Residences sa kanya, hindi pa rin doon niya natanggap. Etong si ah, Miss Rose Lot. Pero yun nga kabayan ka update, sobrang ang dami kong natutunan. Maraming kliyente nagpunta no 200 plus. Oo, at nasagot nga po lahat ng mga tanong nga po nila. And ito nga po, connect nga po ito sa last time ng podcast natin na papaano kikita ang 800,000 mo na pinuhunan mo for the property. Okay? So yun po, meron kasi tayong webinar. Oo. Please let me know if interested kayo makita mismo, no? So mapakita ko sa inyo mismo yung video. Oo, mag-DM po kayo sa ating WhatsApp. Okay? Kasi gusto ko talagang mapakinggan nyo, no? Mapakinggan nyo, mapapanood nyo mismo, ipa-explain, no? Siya na mismo bahal mag-explain. Okay? Kasi syempre parang ito po ay bago pa lang sa amin. Okay, pero nung nalaman nga namin yung talagang pinaka-konsepto ng iHotel or Comfort iHotel, sobrang na-excite kami. Kasi syempre, may mga clients kami na, may mga clients tayo na okay kumuha ng property. And sa dami rin po ng mga kliyente, ng mga kliyente nga po namin, minsan talagang hindi ko rin naman po itatanggi. Mahirap din na tutukan halos lahat. Oo, so basta ako po kasi ang pinaka pangako or commitment ko talaga ay tutulong talaga ako since kayo po ay nagtiwala po sa akin. So ganun po talaga yung ating pangako, ang ating commitment. Pero syempre, darating ang time, Diyos ko Lord, iisa lang po tayo, lilibo-libo ang kliyente. Anong mangyayari sa atin? Nag-iisa lang po tayo. Oo. Pero syempre dito sa client ko sa Fame naman kasi, parang ang naipangako ko talaga kasi, talagang aalagaan ko talaga yung unit nila. No? So, yun din naman po, no? Parang part of commitment natin, nagbitaw tayo ng salita, so kailangan sundin. Kailangan may word of honor po tayo. Hindi yung parang kumuha ng property, iniwang ka na, oo. Ang daming ganyan. Oo. Paano naman kung halimbawa, nakausap ka o nagkausap tayo pero sa iba kumuha, SNDC pa rin naman. Ang tanong, maaalagaan pa rin ba natin? Oo, teka lang naman, kabahan ka updates. Teka lang naman. Oo. Hindi, pero kabahan ka updates, ayun po, ulitin ko lang po. Sa lahat po ng mga kabahan ka updates ko, kasi may isa po tayong client dito na, okay na naman kami. O, okay na, sinasabi ko to kasi para, lang din para, just para iparamdam sa inyo na normal lang din tayong tao. Na may mga pagkakataong may mga hindi maiwasang issue, ganyan. Oo, so, may isa tayong client na parang kumuha before sa iba. Parang nangyari, parang kinausap ako, tapos may kinausap na iba, doon kumuha, ngayon humingi ng tulong sa akin. Oh, sabi ko, ayoko na ikwento yung buong detalye, pero ang bilis lang ng pangyayari. Na parang ilang buwan lang naging okay, pero biglang wala na. Oo, sabi ko, ma'am, hindi niyo ako pinili. Joke lang. Hindi ko mali. Hindi yung sinabi ko. Sinabi ko parang, yun, bale in case ho kasi, parang, syempre siya po kasi. Totoo naman, kabahan ka updates, ito po yung pinili yung actual na IPS. So sa record, talagang siya po ang dapat na nakipag-coordinate po sa inyo. Kahit saan naman, kahit sa opisina, hindi ko pwedeng masilip yung account niya dahil hindi naman ako yung
Hindi po ako yung hindi po ako yung pinili. Hindi po ako yung hindi po ako yung may hawak, 'di ba? So parang wala po magagawa talaga para masilip. Hindi na nga daw siya sinasagot. Oh. Diyos ko, sabi ko, sayang ma'am kasi at least ako wala tayong ano, kumbaga parang kalat na kalat ang pagmumukha natin sa YouTube. Oh. Pero sana maayos po, no, maayos. Ayan. Kasi ano naman 'to, parang upgrade. Ayan. Actually, ano nga, pag-upgrade medyo favorable nga sa IPS yun. Hindi ko lang alam kung ba't hindi na siya gaanong active, hindi na daw siya pinapansin. Pero pag ganun po kabahan ka-updates, dumiretso po kayo sa customer service. Email po kayo sa customer service mismo ng SMDC. Kasi ano yan, parang hindi man kayo na nakakausap ng kliyente nyo. Ito po, parang sila na ho mismo ang bahala. Though hindi po kasi lahat talaga ng masagot talaga nila. Pero iba pa rin kasi pag may IPS ka na nakakausap para tumutok sa account mo. Pero yun, sila na ho ang bahala mismo doon sa concern mo. No? So, medyo na-address na maayos. Hindi nga lang ganun ka, hindi nga lang lahat talaga. Kasi may mga part pa rin na kailangan IPS pa rin talaga ang dapat o maayos. For example, reinstatement. So, sa reinstatement, parang ano yan. Kung halimbawa po, kabahan kapits na kumuha ng property, then na-cancel. Because we are good guys, kabahan kapits, tayo lang po ang developer na pwede hong mag-reinstate. Mag-reinstate po mismo ng unit. So, basta maabot lang or maibigay lang mismo yung yung pinakabalanse na kailangan bayaran, reinstated na agad. Ayan. So yun lang po kabayan ka updates. Parang ano lang din, parang ako inaano ko lang din no na kung dumating yung time minsan na kapag kayo po ay hindi na nga din po nakakausap ng inyong mga IPS, I suggest kausapin niyo po mismo ang customer service, no? Wag ko kayo mag-ano agad, yung parang nagpapanik agad or what, no? Kasi may customer service naman. Okay, so isipin niyo ho lagi, let's just focus on the solution. Kasi pag medyo napapangunahan tayo ng galit, napapangunahan tayo, doon naiintindihan naman, valid naman yung emosyon na naiinis ka, nagagalit ka. But the thing is, syempre, pag bagay yung mga bagay-bagay, mas magandang mag-focus na lang muna sa solusyon. Kasi Diyos ko, ang stress. Pag sobrang stress sa buhay, nakakasama sa katawan. Ayan. Stress ka na nga sa trabaho, stress ka pa sa mga ganyan mga bagay-bagay, no? So okay lang 'yan. Kumbaga parang meron namang customer service na pwede pong tumulong po sa atin. Ayan. Okay ha, sa lahat po ng mga kabayan ka-updates namin diyan na gustong malaman, okay, itong Homefort I Hotel. Mag-DM po kayo sa akin. That's 6391528143555. 6391528143555. Meron po akong link ng video na isasend po sa inyo para eto hindi niyo na kailangan ng na kailangan niyo ko i-meet sa Zoom meeting ayan na. Talagang ang video na po ang mag-a-adjust po para sa inyo. Oo. So, sa lahat po ng mga nahihiyang makapag-Zoom meeting diyan, no need na. Panoorin niyo po itong video na ito, itong isasend ko sa inyo para maliwanagan po kayo. Ayan, napakaganda na idea. Ang talino po ng nakaisip ng ganitong kumpanya. Ito nga pong Homefort I Hotel. Kabayan ka updates ha. Ito pala ha, kabayan ka updates. Yun nga po, tayo po ay araw-araw na talaga nag-upload. Ayan. So, mag-DM po kayo ng mga request nyo kung saan nyo gustong saang project nyo gustong puntahan natin.
Kasi gusto ko talaga i-all out na dahil tayo po ay naghahabol mismo para sa Pasko. Medyo all out, all in na talaga tayo. All in, all out na po talaga. Ayan. So, baka po this November tayo nga po ay sasaglit sa Iloilo para dalawin ang Glade at Style Residences. Ayan, o 'di ba? Talagang tayo po ay lilipad po ang aming team papuntang Iloilo. Maibigay lang po ang Glade at Style Residences construction updates. Oy, ang ganda ng Glade. Akala nyo ba? Oo. Katabi nun may ginagawang SM Haro. Oo, ayan. So, medyo excited ako dyan sa Glade Residences. And syempre yung style, no, parang dyan mismo sa SM City Mandurriao. Isa rin po yun sa mga pinag-iisipan ko dahil andyan yung father ko, yung papa ko, ayan. Hi, Papa, dyan po mismo sa Iloilo. Nandyan po siya ngayon, no. So, um, gusto ko din, medyo pinag-iisipan ko din kumuha din sa SMDC style. Dahil napakaganda po ng property niya. Tsaka, pag pupunta kasi ng Iloilo, kasi andyan yung ating family, oo, sa father's side. So, medyo, kesa nakakahiyang dumalaw. Medyo nahiya kasi ako pag mga tito-tita. So, yun, parang kaya isa yung sa mga kino-consider ko na kumuha mismo sa style. Ayan. So, pag-pray natin, di ba? Um, pag-pray na talaga, no? Kasi syempre, plano ko nga din po magpa-Airbnb dyan mismo sa style. Oo, kasi ang ganda po ng location. So, kung may mga may mga suggestions kayo or project na gusto nating puntahan, basta yung medyo wag naman yung medyo parang sobrang yung pinakadulo ng kabihas na. Oo, basta yung lang, yung kaya. Ayan. So, tayo nga po ay tutungo. Oo. So, sa lahat po ng mga Kabayan Ka Updates na patuloy pong nanonood ng ating YouTube channel, uy, Kabayan Ka Updates, paki-like and share naman. Oo, para mas lumaki po ang ating community. Community. Oo. And syempre, wag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Justin Archeta-SMDC TV, for more videos and updates all about SMDC projects, no? Huwag niyo rin po kalimutang i-like po or i-subscribe ang ating or i-follow, ang ating YouTube Music kung saan napapakinggan po ang ating podcast. Sa Spotify din, ayan, Kabayan Ka Updates, and sa ating Facebook page, SMDC Kabayan Investment. And syempre po, Kabayan Ka Updates, dyan po sa ating TikTok. Okay, don't forget to follow me on TikTok. Ayan. So, hindi ko pa talaga alam kung ano magiging magandang konsepto po natin dyan sa TikTok, no? Pero, inisip ko kung magmi-mini vlog po tayo, but we'll see kung anong magandang gawin, di ba? Ang maganda na rin talaga ay tayo nga po ay may podcast na kung saan nakakapag-share tayo ng mga thoughts, ideas all about SMDC projects. Ayan. So, sa lahat po ng mga Kabayan Ka Updates na gustong malaman ang detalye mismo ng Fame Residences, opo, mag-DM po kayo sa aking WhatsApp number 63915-2814355. 63915-2814355. Okay, and sa lahat din po ng mga nais makapanood ng link about Homefort Eye Hotel, ayan, mag-DM din po kayo sa akin dyan. Napakaganda ng presentation ni Sir John Talusan. And ano pa ba? Oo. Ayan. So, kung meron po kayong mga tanong all about SMDC projects, may plano kang magpa-Airbnb someday, ayan, allow me to help you. Okay? Allow me to help you. Lahat ng mga advice, lahat ng mga tips, lahat ng mga pagpili ng unit, oo, basta wala po tayong karibal, ha? Kasi may mga pagkakataon talaga na na nakipag-usap na nga kakausap pa ng iba, ano kaya yun? Oo, bawal naman mamangka sa dalawang ilog, ha? Opo. Syempre Kabayan Ka Updates, I hope you do understand na parang ako sa akin na again, bibigyang diin ko lang po ito as a professional.
IPS or consultant, parang ibinibigay po namin yung best para sa inyo. No? Ibinibigay ko po yung best ko para sa inyo. Yung puso ko para po sa unit na pinipili niyo, yung lahat ng ideas and everything. And then makipag-usap pa sa ibang So malilito lang po kayo, kabayan ka-update. So please, no, please make sure na kapag kayo po ay walang kung kayo po ay makipag-usap sa atin, sana po wala na po tayong kausap. Oo, para medyo naman, hindi rin po kawawa rin naman yung isang consultant, 'di ba? So siguro din po natin na wala na pong kausap, no? So medyo din po parang ay nako. Iisa lang naman ang memo na sinusunod. Tapos usap-usap pag ganito, ganyan. May isa dito na ay. Oo. Ayoko sabihin, ayan. Good vibes. So yun lang po kabayan ka-updates ha. Again, uulitin ko po, hindi po lahat ng tao, ng kabayan ka-updates ay nakakaalam ng ganitong idea. I am very sure na ito po ay bagong-bago talaga sa market ang idea na to dito sa Homefort. Again, uulitin ko, gusto kong bigyan ng DN this time. Panoorin niyo po. Allow me to send the link. Ayan. Mag-DM po kayo sa akin sa WhatsApp para masend ko po yung link. Okay. At pag-aralan po ninyo. Kasi napakaganda. Kayo po ang unang-unang makakaalam ng gitong idea, ng gitong company na nag-o-offer mismo ng profit sharing. So, hindi ka na magkakaproblema sa iyong unit pagka-turnover. Hindi na mabaliwala ang unit mo. May mag-aalaga na ng unit mo. Lahat tayo ay makakatulog ng mahimbing kasi alam natin na may mag-aalaga ng unit natin. Yun. Okay, so again guys, kabayan ka-updates, maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig mula simula hanggang dulo. Sa lahat po ng mga nagde-drive, sa lahat po ng mga natutulog na, nagpapahinga, sa lahat po ng mga naglalakad papunta sa kanilang mga work habang tayo po ang naging background, sa lahat po ng mga clients natin kumakain dyan, habang nakikinig po sa atin, nakuha. Maraming salamat po. Okay, so once again, taus-puso po ang aking pasalamat sa inyong pakikinig mula simula hanggang dulo sa ating podcast, sa ating mga YouTube vlogs, and all about SMDC projects. Huwag niyo pong kalimutan ulit mag-subscribe sa ating YouTube channel and hit the notification bell. Okay, and again, happy birthday po sa aking kapatid at Ate Zara. Happy birthday, Sara Archeda, and sa lahat po ng mga kabayan ka-updates na nagbe-birthday etong October at November, last October and November. Happy birthday po sa inyong lahat. Okay, so again, maraming salamat po. See you po ulit. Okay, see you po ulit dito po sa ating SMDC podcast. Okay? Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist Justin Archeda, na patuloy at hindi po mapagod magpapaalala po sa inyo. Sa lahat po ng mga OFWs, sa lahat po ng mga business owners, sa lahat po ng mga kliyente natin nagsisimula pa lang sa kanilang mga trabaho, nagsisimula pa lang mangarap, sa lahat po ng mga kliyente nating patuloy na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Okay, ito po ay para sa inyo. Kabayan ka-updates, sabay-sabay nga po tayong lumipad at mangarap. Again, maraming salamat po. Stay safe kabayan ka-updates. Inom gamot, kain ng maayos, tulog ng maaga. Okay? Again, maraming salamat. Stay safe and happy investing, everyone. Bye!